for final making this happen together with our President. Maraming salamat po for making our OFWs your top priority. Having said that, sana lahat ng balita tungkol sa ating mga OFWs ay maganda at masaya. Sadly, we are again gathered in today's hearing to discuss issues of alarming scams victimizing our OFWs, including their families who are still intending to leave the country to look for greener pastures abroad. Pag-uusapan na naman natin ang talamak na panloloko sa ating mga kababayan na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa at sa mga kasalukuyang OFWs na nagbubuwis buhay para lamang makaipon ngunit nauubos ang pera dahil sa mga scammers at illegal recruiters. Despite the institution of DMW in collaboration with the DFA, DOF, NBI, and other government agencies, despite the provisions of illegal recruitment for Republic Act 8042 as amended by RA 10022 or Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, and our penal laws on syndicated staffa, illegal recruitment, cybercrime laws, and laws on human trafficking, bakit madami pa rin nakakalusot at nakapangloko sa ating mga OFWs? Dito sa unang pag-uusap nating investment scam, bilyon-bilyong pisong nalilikom ng mga scammers para ilagay sa mga junket operations ng casino at ikinukubli sa isang kontratang tinawag na contract loan. Kasama sa mga binibiktima ay mga OFWs na alam nating hard-earned money ang kanilang isinusugal. What kind of protections can we expect from our government agencies to shield our so-called modern-day heroes from all these deception and fraudulent machinations? Halos araw-araw nakikita natin ang ganitong scams online. In fact, binabaha ang Facebook ng mga pictures ng mga instant millionaires. May hawak na limpak na salapi o dili kay may larawan ng bagong sports car or mansyon. Ang bilis nilang napapaniwala ang mga biktima at tatangayin ang kanilang pera sa bandang huli. Mapunta naman tayo sa Italy. The massive scam which victimized almost 400 individuals is equally disturbing. The complainants allege that they have been lured into believing that there is available work in Milan, Italy, just paying 2,000 to 3,000 euros only to find out that their documents were forged and their work permits are fake. Worse, up to now, wala pang resulta mga cases na na-file against the perpetrators. Finally, the Canada scam. Pinapangako makapagtrabaho sa Canada basta't magbayad ng 100,000 pesos upfront with the added promise that processing is within 3 months, only to find out na student visa lang pala makukuha at marami pang added fees na hindi pinapaalam. Hanggang ngayon, ni isa sa kanila wala man lang nabigyan ng refund. These illegal activities should end here. We have to protect our kababayans from these predators. Enough is enough. Parang tayong siramplaka na ulit-ulit na pagdinig sa mga scams. Kung kailangan amendahan ang ating illegal recruitment laws at taasan ng penalties, then we should do that. If additional safeguards and monitoring measures be adopted, then we should adopt them. All these fraudulent activities must be aborted. At magandang hapon po sa inyong lahat. Now, my colleague, Senator Risa Ontiveros, do you have an opening statement, ma'am? Yes, Mr. Chair. Go ahead po. Salamat po. So magandang hapon po sa ating Chair, Senator Raffy Tulfo, at sa lahat ng nandito ngayong hapon. Gusto ko pong magpasalamat kay Chair Raffy sa pagbubukas sa usaping ito dito sa komite. Hindi lang para mapunan ang pagkukulang sa ating mga batas at polisiya, kundi matulungan ang mga kababayan nating naging biktima ng mga scam na ito. Ako po'y naghain ng resolusyon together with Sen. Raffy upang bigyang tulong na marinig ang kanilang reklamo. Kasama natin ang ilan sa grupo ng Alpha 400. Masaya ako sa desisyon nilang maghain ng formal na kaso para makamit sa lalong mabilis na paraan ang hustisya. Masakit pong umasa sa wala. At lalong masakit na ang perang pinaghirapang kitain o ipinangutang pa nga para sana mag-apply at makapagtrabaho sa ibang bansa ay mawala na lang na parang bula. Ganyan po ang nangyari sa mga nabiktima nitong consultancy firm na Alpha Assistenza SRL. Pinangakuan sila ng work permit visa ng pagkakataong makapaghanap buhay sa Italia, pero mukhang pinagkakitaan at sinamantala lang ang kanilang pangarap na magkaroon ng magandang buhay.
Hindi po ito ang unang pagkakataon na narinig natin ang ganitong klaseng kwento. Sa aming komite sa Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ilang beses na ring naging highlight ang human trafficking at illegal recruitment sa mga pagdinig. At kung titignan, pare-pareho ang diskarte ng mga manlolokong ito. Ginugoyo ang mga biktima na may lehitimong umanong trabaho, pero malalamang di pala ito totoo. Itigil na natin ang mga ganitong pang-aabuso sa mga kapwa nating Pilipino. Though we do not encourage sending our kababayan to work abroad, we should protect their well-being and aspirations in life. Kahirapan at kawalan ng magandang oportunidad ang nagtutulak sa kanila para makipagsapalaran sa ibang bansa. Karamihan sa kanila ay nangutang at nagbenta ng mga ari-arian para makalipad. Kaya't wag nating hayaan na lalo silang maghirap at mawala ng pag-asa dahil sa mga scam na gaya nito. While our concerned government agencies are going after these illegal recruiters, the mere filing of charges falls short. The fight against illegal recruitment should be intensified to bring these perpetrators to justice. We support and encourage bilateral labor agreements with receiving countries, as well as international labor standards and agreements on labor and migration. Marami pa tayong dapat trabahuin para sa kapakanan at proteksyon ng mga OFWs. But one thing is for sure, we must put an end to illegal recruitment. As the chairman said, to ensure that no Filipino is ever again victimized, no one's hard-earned money is wasted, and no one's aspirations are stolen. Marami pong salamat, Mr. Chair. Thank you, Madam Senator. Senator Risa Ontiveros, thank you.